abogado ni Senator Ronald De La Rosa, si Attorney Israelito Torion nasa ating pong linya ngayong umaga dito sa Saksi sa Double B. Magandang umaga, Attorney Torion. Live po kayo sa Saksi sa Double B with Weng and Weng. Magandang umaga, Attorney. Hello, hello. Good morning. Hi, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa po oras. sa pagbibigay ng oras sa amin, Attorney Torion. Pero bago ang lahat, gusto muna namin kunin ang inyo pong panig doon sa pinakahuling desisyon ng Philippine National Police kahapon na alisin na, ipawalang bisa yung mga lisensya ng baril at permit ng baril ni Senator De La Rosa. Go ahead, sir. Well, nag-post naman ako sa Facebook kahapon, no. Sinabi lamang namin, hindi namin inatake 'yun. Ang amin lang, baka nakalimutan lang nila kasi ang PNP, FEO cited Section 4G of Republic Act 10591 as the ground for cancellation of Senator De La Rosa's firearms, no? Yung Section 4G po is not a revocation ground. Ang title po niyan, Standards and Requisites for Issuance and Obtaining a License. Yung grounds for revocation po nandun po sa Section 39. So nagkamali doon ng PNP. Yung bang punto na yun, hindi ninyo tatangkaing i-apila? Hello? Attorney Torion? Ha? Hindi niyo po tatangkaing Yes. hindi niyo po tatangkaing i-apila yung desisyon ng PNP Well, FEO. Well, we will file a most respectful reconsideration to our friends in the PNP, and we will try to explain that under 39, Section 39, which is actually the real grounds for revocation, nandun po nakasaad, only Section 939B ang nakasaad doon nga kailangan ng conviction at saka 39J kailangan ng court order. Yes, oo. Si Senator De La Rosa naman po ay hindi naman nakumbikto dito sa Pilipinas. Wala ring Philippine court na na-issue ng any order against him. So, Tapos, yung answer ng NBI na ICC daw is a court of law o under the doctrine of incorporation, sa amin pong palagay, maling-mali po yun. Kasi yung doctrine of incorporation under Article 2 of the 1987 Constitution only makes international law as part of the law of the land. It does not make foreign tribunals part of Philippine courts, no? Hindi naman na-establish ang ICC based on Philippine law. Yung mga orders naman ng ICC hindi naman pwede ma-review ng Supreme Court natin. Yung judges nila hindi naman na-appoint ng ating constitution under our constitution. It is not a court of law under the contemplation of Republic Act 10591. So sa aming palagay, medyo may mali ata yung desisyon ng PNP, and we will file a most respectful motion for reconsideration. Pero yung motion for reconsideration na may respeto po. Okay. Ito lang. So, Attorney, ibig sabihin ngayon, kahit nasabihin natin, i-correct ko ng PNP yun, ang kanilang pagbabasehan, yung sabi nyo, Section 39, para yun talaga, revocation. Kahit yun po ang pairalin at babaguhin, anong plano nyo? Wala hong desisyon para i-surrender ho, voluntarily man lamang, kasi ang pag hindi daw pag sinurrender ho yan, madadagdagan ang kaso ni Senator De La Rosa, Attorney? Ang amin dyan is, that is a decision that can be made only by Senator De La Rosa, no? So, siya naman po ang kliyente, kami ay abogado, we can only give legal advices to him. And secondly, we also would like to have the PNP really follow the law. Kung sa tingin nila ay may violation po si Senator Bato de la Rosa, then they follow Section 39, no? File sila ng kaso dito sa korte natin para sasagutin po namin. So, yun po ang aming, hindi naman po pwede na pag unpopular yung tao, diretsuhan mo unpopular based on sa kanilang palagay, based on a serious charge, no? Ang sa amin is let us follow due process and so that he can also be given his day in court. Okay, kasi Attorney Torion, nasabi nga po ng nakapanayam namin kanina, pag nakuna si Senator De La Rosa ng at least 3 firearms na walang lisensya, mabigat na kaso po pala yun. Illegal possession yun plus non-bailable at life imprisonment ang magiging hatol doon kung maging guilty siya. Okay. Yes. We know that. We understand that. But then again, that is a decision that can only be reached by Senator Bato de la Rosa. And we politely insist na
batas man yan, Republic Act 10591, kung Yes. merong mali dun sa batas, Mm-mm. ipamyenda natin yung batas. Let us not fault the person who merely exercises rights under the law. Attorney, kailan po niyo huli nakausap si Senator De La Rosa? Yung I think later ko na kasi, 'di ba? Ilang beses ko na na-explain, later ko na nalaman na wala Opo. na pala talaga siya sa Senado. Mm-mm. So, mga siguro an hour before that kasi kasama pa kami mga 1:30. Opo. Nagpumunta pa po kami doon sa area na nagkaputukan Mm-mm. and nag-picture kami tapos umakyat kami sa taas. Oo. After that, sabi kasi niya, wag na matulog doon sa kanyang opisina. I-avail yung meron kasi siyang kinuhang yung kanyang staff na hotel room sa akin na doon malapit sa sa Okada. Doon niya ako pinatulog. I was not contacted afterwards. So pagbalik ko 9 o'clock, akala ko nandun pa siya sa Senado. Pero So mula yun ang nun, last namin na communication. Until now, wala pa kaming communication. mula Ano nun nun? hindi kayo Oo. nag-usap kahit sa telepono, text, Wala. attorney? I only communicate through the members of his family. So wala ho siyang pasya pa, no? Na ipaabot kahit na Oo. hindi kayo nag-text, hindi kayo tumawag, wala man lamang text sa inyo sabihin, sige, sundin Yes, natin. but I Wala. made sure, sir, sure na nung nag-surrender siya, hindi naman nag-surrender. Hindi, Nung pumunta siya sa sa Senado. Senado, Opo. Oo. no? Ay nag-execute siya again, no? Pang ilang SPA na niya yan sa akin, special power of attorney, so that I can act for and in his behalf. Mm-mm. Paano Okay. po Yun po. yun? Paano nyo na ilalatag yung depensa niya kung wala kayong contact sa inyo pong kliyente, Attorney Torion? All lawyers know, ma'am, that all matters of procedure Oo. are governed by the lawyer. No? So hindi, All of these are procedural matters, no, in the assertion of his rights. So covered ito sa authority na binigay sa akin. Kaya nga ang yung mga estudyante ng batas, alam nila 'yan na in trial technique, as well as tinuturuan namin yan sila na Yes. ano ang gagawin if situations like this would happen, no? So so long as we are not fired by the client, we Yes. can represent the client in almost all incidents of the case, including media interviews Yes. and and other matters, incidental matters. Attorney, salamat ng so marami. thank you sa oras. Sa Next time oras. po ulit. Thank you. Thank you po. Thank you. Magandang Thank you. umaga. Salamat. Si Attorney Israelito Torion, abogado po ni Senador Ronald Bato de la Rosa.